pagiging tarakli. Gumugulong na investigasyon ng Office of the Ombudsman kaugnay sa mga isinawalat ni dating Congressman Zaldico kaugnay sa insertions sa 2025 national budget. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, kasama sa mga posibleng imbestigahan si Pangulong Bongbong Marcos. Saksi si Salima Refran. Kahit wala pang hawak na sworn statement ni dating Congressman Zaldico, gumugulong na ang motu proprio investigation ng Ombudsman sa mga binanggit ni Ko sa kanyang serye ng mga video sa social media. Kabilang dito sina dating Budget Secretary Amenah Pangandaman, dating House Speaker Martin Romualdez, dating Undersecretary Adrian Bersamin, at maging si Pangulong Bongbong Marcos. Even the President. Well, we have to look if it's possible na nangyari yun. It's something that we have to look at. Kasi logical flow lahat yan eh. It has to be believable in the first place. Kasama rin sa iniimbestigahan si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Possible din kasi may relationship siya rito eh. And it was his wife eh. Bago yan naging PLLO, USEC yan sa OP eh. Apo ng dating Executive Secretary si Adrian Bersamin na dating Undersecretary ng Presidential Legislative Liaison Office o PLLO. Matagal na raw nasa radar ni Remulla ang nakababatang Bersamin. May naranasan kami sa DOJ na tila siya ang nakialam sa appointment process. At yan, I took it against many people who were responsible for that. Kasi nga, ang prosecutors natin, pinipili natin based on confidence. And some people were not appointed accordingly. Or were appointed without even consulting us on that matter. Meron pang ibang mga pagkakataon that this young undersecretary was using the name of the president. There have been other incidents. Ang lumalabas raw ngayon sa investigasyon ayon kay Remulla, may conspiracy to commit plunder sina dating Yusek Bersamin, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating DepEd Undersecretary Trijev Olayvar. Sa talumpati ni Senator Panfilo Lacson kahapon, pinangalanan niya sina Adrian Bersamin at Olayvar na ginagamit umano ang pangalan ni Pangulong Marcos para paikutin si Ko sa issue ng budget insertions. Batay raw yan sa pahayag ni Bernardo. Ayon pa kay Remulla, tinitingnan na ng Department of Justice na gawing state witness si Bernardo. May alok na rin daw itong magbalik ng pera sa gobyerno. At least 10 deliveries. The modus that yung arrangement nila is may tigisa silang armored van. May armored van si Yusek Olayvar, may armored van siya, magpapark sa basement ng Diamond Hotel, darating yung van driven by Olayvar, and possibly, sabi niya, hindi siya sigurado, and possibly along with Adrian Bersamin. Bakante yung armored van, ipapark, idadrive yung isang van na puno ng pera. Ranging from 800 million hanggang 2 billion. Bersamin, Olayvar, and Bernardo were working together in practically laundering money. In the narration of Bernardo, that's money laundering already. That's already a major offense that was being committed. Kasi nga, nakasakay na sa armored van yung pera sa kanyang narration, di ba? At inililipat sa kabilang armored van o nagpapalit sila ng armored van, they drive off with the van, with the money. Iniiwan naman yung isa naman para punuin ulit ng pera. Nakakapangilabot yung ganitong mga kwento. Pero there must be veracity in it. Baka may katotohanan yan. I think it's believable. Pero siyempre, we will also look at the other evidence available. Plunder yan eh. Kasi, ano yan eh, nagkasundo kayo na kunin itong perang to na hindi naman sa kanila eh. They don't have a right to that money. Anong kinalaman nila sa pera yun? Ba't hawak nila? Sinisikap naming makuha ang panig ng mga nabanggit ni Remulla. Ipinagtanggol naman ni dating Executive Secretary Bersamin ang kanyang apo. You cannot expect him to do anything na hindi utugma sa nakakataas sa kanya. Lacson has the evidence, so we will respect his declaration there. Pero sa tingin ko lang, batay lang sa mga kwento ni Zaldico at saka ni Bernardo, hindi ko naman pwedeng sabihin na naniniwala ko agad. Alam mo, naging judge at abogado ako ng matagal. Itong mga bagay nito, yung mga paratang na ganito,
should ultimately be established in court. Nang tanungin kung handa bang humarap sa isang formal na investigasyon si dating E.S. Bersamin para linisin ang kanyang pangalan, anya bukas siyang harapin ang anumang kasong isasampa laban sa kanya sa korte. Pero hindi na raw kailangang sa Senado pa siya humarap. I stand by my integrity. About 2 months ago, naglabas na ako ng statement. Wala akong kinalaman kay Mr. Bernardo at saka kay Raigi Bulaybar. Kung meron bang mga tao na gusto akong i-implicate dyan, itigil nyo na yan, i-demanda nyo na lang ako para sagutin ko ng tama. Itinanggi rin ni Bersamin ang alegasyon kaugnay sa budget insertion. Yung Office of the Executive Secretary does not have anything to do with insertions or budget. Our own budget, yun ang sinusumpit namin, pero yung makikialam kami sa budget ng ibang agency, hindi namin ginagawa yan. Hindi namin kasama sa aming trabaho yan. Dagdag pa ni Bersamin, hindi siya nag-resign. Taliwas sa anunsyo ng Presidential Communications Office noong Lunes na ginawa raw yun ni Bersamin dahil sa delikadesa. Kwento ni Bersamin, isang malapit daw niyang kaibigan na hindi na niya pinangalanan ang tumawag sa kanya. Somebody called me up to tell me na I am to leave as Executive Secretary, exit na ako. Walang problema yan. I will accept that because I'm only serving at the pleasure of the President. Ang akin lang is when they make an announcement about my personal, did I resign or not, they should have consulted me first. Courtesy yan, di ba? Huwag naman yung i-announce na lang nila, you are the last to be told. Hinihingan namin ang pahayag ang Malacanang kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Rafran, ang inyong saksi. Posibleng ihain na ng Ombudsman sa korte ang kaso laban sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa mga susunod na araw. May sagot naman ng Ombudsman sa sinasabi ng abogado ni dating Congressman Zaldico na prejudged o nahusgahan na umano ang kaso nito. Saksi, si Maki Polibo. SB 25 CRM 0039. People versus Zaldico. Naraffle na sa Sandigan Bayan ang mga kasong inihain laban kina dating Congressman Zaldico, mga dating opisyal ng DPWH Mimaropa at mga opisyal ng construction company na SunWest. Nagbunutan para ma-assign kung saang division ng Sandigan Bayan didinggin ang mga kaso kaugnay ng substandard na 289 million peso flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. 5th Division ng Sandigan Bayan ang hahawak ng kasong paglabag sa RA 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Section 3E. Ang chairman nito ay si Associate Justice Zaldi Trespeses, appointee ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Sandigan Bayan 7th Division ang didinig ng kasong paglabag sa RA 3019 Section 3H or receiving unwarranted financial or pecuniary benefits. Ang chairman ng division na ito, si Associate Justice Lorifel Pahimna, na dating judge ng Taguig Regional Trial Court bago itinalaga sa Sandigan Bayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2017. 6th Division naman ang nabunot para dinggin ang kasong malversation of public funds. No bail o walang piyansa ang rekomendasyon ng Ombudsman sa kasong malversation. Si Justice Sara Jane Fernandez ang chair ng Sandigan Bayan 6th Division. Dati siyang Assistant Solicitor General bago i-appoint sa Sandigan Bayan ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Ayon kay UP Law Professor Paulo Tamase, sa amended rules of court, may 10 araw mula ng isampa ang kaso para pag-aralan ng mga mahistrado kung may probable cause o sapat na batayan ang kaso. Sakaling may probable cause, kasabay na nito ang pag-issue ng warrant of arrest para maiharap sa korte ang akusado at mabasahan ng sakdal. Sa determination ng probable cause, ang tinitignan talaga ng husgado ay yung information o yung sakdal na hinihain ng ombudsman. Hindi pa binibigyan ng pagkakataon yung nasasakdal na mag-participate sa proceeding. Yung pagkakataon na iyon ay kung matutuloy nga sa paglilitis. Ayon sa abogado ni Ko, di na sila nagulat sa mga inihaing kaso. Anya, na pre-judge o hinusgahan na ng ombudsman ang kaso mula pa noong day 1. We're not judges here, we're prosecutors. We are supposed to prosecute people who commit infractions of the law. So he can eat his words because we will not change our stance that he should be prosecuted for the crimes alleged in the information filed before Sandigan Bayan. Ayon sa ombudsman, nananatili pa rin ang alok na proteksyon kay Ko para bumalik siya sa bansa. Kung meron siya ibang kinatatakutan, sabihin niya.
Pero tutulungan namin siya. We do not want anybody to be gone. Siyempre sa amin, bibintang yan kung may nangyari. Di ba? We can go to the tube and pick him up and bring him through a route that a waiting vehicle where somebody he trusts is there. And we can put it all on video. Everything happening. We can have body-worn cameras the whole time. Dagdag ng Ombudsman, submitted for resolution na ang 3 kaso laban sa mag-asawang contractor na Curly at Sara Diskaya. Maaaring maisampa na raw ang mga ito sa korte sa Biyernes o sa susunod na linggo. Balak ni Remulla na i-live stream ang mga preliminary investigation. Gagawin natin. We're just making the rules. Huwag kayong mag-alala. We want to be as transparent as ever. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Arestado sa Navotas ang isang lalaking nagbebenta umano ng mga baril na walang lisensya. Saksi, si Emil Sumangil, exclusive. 5 nakasibilyang pulis ang nagtulong-tulong para mapadapa ang suspect sa kalsada sa bahaging ito ng Navotas. Pakirapan ng pagposas dahil pumapalagang suspect. Inaresto ng PNP Maritime Group ang target na lalaki dahil sa umano'y pagbebenta ng mga baril na walang lisensya. Ganito ang klase ng baril na ibinebenta raw ng suspect. Yung baril is around nasa 10,000 pesos. No? Ito ay caliber 38 and defaced na rin yung serial number niya. Ang pagpoposes ng illegal na baril ay napaka-delikado. No? Nabisto rin ng pulisya ang mga sinasabing buyer ng baril. May mga report na itong mga bangkero natin ay nagkakaroon ng easy access ng pagbibili ng baril through online. Ang tanong bakit kailangan ng mga bangkero ng baril? Naging normal na, no? Na itong mga bangkero na every time lumalaot sila, meron talaga silang daladalang baril na sabi nga nila parang protection din nila. Umamin na suspect na sangkot siya sa illegal na kalakalan, napilitan lang daw siyang pasukin ito dahil sa kawalan ng hanap buhay. Sana po patawarin na lang po nila ako para po makalabas po ako at makasama ko rin po yung mga mahal ko sa buhay. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Babala pa mga kapuso, sensitibo ang sunod naming ulat. Hindi po namatay sa bugbog ang nasabing freelance model at content creator sa Quezon City. Yan pong lumabas sa autopsy report ng biktima taliwas sa kumakalat na dahilan sa social media. At ang dating nobyo naman na naghatid sa modelo sa ospital, natagpo ang wala ng buhay sa kanyang tinitirhan. Saksi si Darlene Kai. Hindi pa rin tiyak ng Quezon City Police District kung ano ang ikinamatay ng 23 taong gulang na freelance model na si Gina Lima. Isinugod siya sa ospital noong linggo nang hindi na raw siya magising. Batay sa resulta ng autopsy, hindi namatay sa bugbog si Gina gaya ng kumalat sa social media dahil hindi raw nakamamatay ang mga nakitang pasa sa kanya. Ang findings po ng autopsy is presence of non-fatal external injuries, presence of heart congestion and congested lungs. Parang bumigay daw po ang puso, parang ganun. Parang humina yung puso niya at saka lungs niya. Kumbaga sa layman's term natin is nanikip yung dibdib. Yun po yung paliwanag po ng doktor. Pero meron daw nakita sa kwarto kung saan siya namatay. As per recovered evidence ng ating SOCO during the examination, may mga tablets po silang nakuha and yung marijuana kush. Pending result pa po tayo ng laboratory examination, ma'am. Ang nagdala sa ospital kay Lima, ang dati niyang kasintahan. Kaninang umaga, natagpuan na rin siyang wala ng buhay sa tinitirhang bahay. Mahal na mahal kita. Hindi kita nayakap, pero kung pinampatay ka, saka kita nayakap. Hindi ko naipadama sa iyo yung yakap na yun. Ayon sa kanyang kaanak, matindi raw ang pinagdaanan ng dating kasintahan ni Lima matapos ang pagkamatay ng dating nobya. Ang kanyang pagdadalamhati, pinalala pa raw ng ilang social media posts na sumisisi sa kanya. Tinitignan namin na isa sa mga naging sanhi ng kamatayan ng pamangkin ko, yung kanyang pagkamatay, dahil sa sobrang dami na
nag-judge sa kanya sa social media. Hindi ko alam kung saan nila kinuha ang kanilang mga impormasyon. Sana maging lesson to sa lahat. Maging lesson to sa lahat na hindi kayo dapat nag-judge. Inaalam nyo muna ang istorya. Paglilinaw ng QCPD, saksi at hindi suspect ang turing sa dating kasintahan dahil wala pa silang nakikitang ebidensya ng foul play sa pagpanaw ni Lima. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kayang, inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.